Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Kasama po natin ngayon si Dr. Monching Hector Ramon D. Herradura, isang specialist sa rehabilitation medicine. Magandang araw po sa inyo, Dr. Monching. Baka po gusto niyo pong bumati sa ating mga nakikinig at nanonood. Magandang araw po sa inyo, Atty. At sa inyong mga tagapakinig. Doc Monching, kayo po ay isang rehabilitation medicine specialist. At ano po bang ginagawa ng isang rehab med specialist? At ano po yung mga kadalasan, sino-sino po yung kadalasan ninyong pasyente, yung mga inaalagaan niyo po? Ang rehab medicine specialist ay ang mga doktor na tumitingin sa mga taong may kapansanan. No? Ang kadalasan po namin nakikita mga pasyente kung sila po ay naka-admit sa isang ospital ay yung mga pasyenteng na-stroke. Pangalawa, yung mga sunod na nakikita namin sa loob ng ospital ay yung mga nanghihina dahil sa kanilang sakit sa puso, sakit sa baga, diabetes, uncontrolled sugar, pagkasakit sa kidney, at hopefully matulungan namin silang lumakas at makabangon at mapalakad ulit. Sa outpatient naman o sa clinic, ang pinakamadalas po namin nakikita ay mga pasyenteng may sakit sa gulugod. Yung mga low back pain, mga neck pain, at yung iba naman yung mga may sakit sa kasukasuhan, katulad ng sa balikat, yung frozen shoulder, at yung sa paa naman yung mga osteoarthritis ng tuhod at saka ng hip joint. Doc, siguro in relation po dun sa nabanggit niyo, kasi po sabi niyo nga po, mayroon din kayo, lalo na po yung mga outpatients po, yung mga outpatient po ninyo na inaalagaan. Yung po marami po kasing nagtatanong tungkol sa scoliosis, Doc Monching. Ano po ba yung scoliosis? At para po ma-share po natin sa ating mga nakikinig at nanonood dito sa Health Check Plus. Scoliosis po. Scoliosis po ay hango sa salitang Greko na kinain ni Galen noong 1st century AD na ang ibig kong sabihin ay crooked o baluktot o tabingi. Ang mga eksperto po ay nag-aral ng scoliosis at napakita na yun po ay may isang three-dimensional na problema. Nagkaroon po ng pagkatabingi ng gulugod, nagkaroon din po ng rotation ng kanilang spine, at meron din po changes ng alignment sa anterior-posterior. So, yun po ang expert na definition ng scoliosis. Yun po. So, mukha pong nagkakaroon katulad nga po ng sabi niyo sa 3D, nakikita po na mayroong crookedness or pagbabaliktad. Minsan, naikot po ba, Doc Monching, yung buto? O, Apo, yung spine po, medyo pumikit po ng gano'n eh. Doc, ano po, syempre ito po yung likod and very interested po yung mga nakikinig natin at nanonood kung ano po ba, bakit po tayo po nagkakaroon ng scoliosis? Okay. May mga scoliosis po na tinatawag namin na idiopathic. 80% po ng scoliosis ay idiopathic at sa kinasabing palat, hindi po alam ng mga doktor kung bakit nagkakaroon ng scoliosis ang isang pasyente. May 20% po, mas maliit na porsyento na ang tawag po namin ay secondary. May mga dahilan po bakit sila nagkaroon ng scoliosis. Nagkaroon sila ng sakit sa brain, katulad ng cerebral palsy, nagkaroon sila ng sakit sa buto, nagkaroon sila ng sakit sa muscle, nagkaroon sila ng sakit sa nerve or ugat, and eventually napunta sila sa wheelchair at eventually nagkakaroon din sila ng scoliosis. Etong secondary, may potential po na maiwasan kung mag-regular na follow-up sa doktor, pero yung karamihan po, yung idiopathic, medyo sila po ay hindi po kayang mapigilan o maiwasan. So kung ang tanong po, Doc Monching, ay kung pwedeng maiwasan ang pagkakaroon ng scoliosis, parang 80% hindi, 20% maaari. Apa. Okay po. And para po siguro, para po doon sa mga senyales at sintomas po ng scoliosis, Doc Monching, baka po mayroon po kayong
tips po sa amin para kung malalaman namin kung mayroon na kaming ganitong sakit o karamdaman? Ang scoliosis po, karamihan po ng natuklasan ay napansin ng kanilang mga kamag-anak, nanay, tatay, tiyuhin, tiyahin, na tabingi yung likod ng pasyente o mas mataas yung isang balikat compared sa kabila, o kaya naman may nakikita silang bukol doon sa may bandang likod na hindi pantay doon sa kabilang side ng kanilang katawan. May mga pasyente rin po na nagpo-complain ng pananakit ng likod, kaya napapa-x-ray sila. Yung iba naman po ay dahil nandito tayo sa Pilipinas, may mga pasyente na kahit pa paano yung mga bata ay nagkakaroon pa rin ng TB at saka pneumonia, napapa-x-ray at nakikita na may incidental findings ng scoliosis. Yung iba naman po ay dun sa screening program ng mga eskwelahan, nakikita yung mga pasyenteng may scoliosis. Doc Monching, nabanggit niyo po tungkol po doon sa portion ng mga nakikita po sa screening yung scoliosis. Pag sinabi niyo pong screening, itong procedure po nito, paano po ito ginagawa? Yung screening, opo. Sa mga screening program sa eskwelahan, no, naaalala ko nung mga bata, ganyan din, may screening program kami. Dapat may gamit yung isang doktor na scoliometer para makita, payuyukuin po nila yung isang pasyente at doon sa instrumento na yun, may kita na merong tumatabingi o nagkakaroon ng rotation yung spine ng pasyente. Lahat sila dapat pag in-screen, nakahubad, no, nakatanggal yung pantaas. Kung sa babae naman, nakabra lang o naka-gown. So doon po namin nakikita by screening. Ang mga edad po sa babae, mga 10 to 12 years old. Kung sa lalaki naman, 12 to 13 years old. So, Doc, hindi naman po ganun ka-intrusive pala yung screening process or procedure po for scoliosis. So, kailangan lang mayroong scoliometer. And pero ang inyo pong advice ay dapat po yung edad ng bata na magpapa-screening would be 10 to 12 years old and 12 kapag babae, tas 12 to 13 years old kapag lalaki. Tama po. So, kung ganitong age po, Doc, masiscreen na at makikita na po, Doc Monching, na mayroong scoliosis. At yun nga po, katulad po ng sabi ninyo at saka iba pong mga specialist na katulad po ninyo, kailangan maagapan agad. Pero Doc, paano kung hindi naagapan agad? Ano po ba yung mga health problems or complications kapag po yung scoliosis natin ay hindi na-address or hindi, yun nga po, hindi naggalaw or hindi po nai-improve? Kung ang pasyente po ay may scoliosis at hindi napatingin at eventually lumaki yung kanilang kurba, kasi ang scoliosis pagka hanggang 45 degrees is considered moderate. Pag lumagpas ng 45 degrees is severe na. No, pag lumalagpas na ng severe yung scoliosis ng isang pasyente, naapektuhan na yung baga ng pasyente, lumiliit na yung volume o yung capacity ng kanilang baga, and nagkakaroon na sila ng paghirap ng paghinga pag yun ay malala. Eventually, nagkakaroon din sila ng sakit sa puso at kung hindi pa rin, yung iba naman ay nagkakaroon din ng eventually ng back pain at may mga mental health issues din pagka hindi nyo naayos yung inyong scoliosis, nahihiya sila dahil tabingi o baluktot yung kanilang likod so hindi sila lumalabas ng bahay. Pag sinabi niyo po, Doc Monching, na 45 degrees ay moderate pa and above 45 degrees po ay severe, ito po ba yung angle kung saan bumabaluktot po yung ating likod? Apo. Yung Cobb's angle po ay nami-measure po namin through X-ray only. Ibig sabihin, sa X-ray lang yun, hindi namin makikita yan kung personal lang namin tinitignan ng isang pasyente. Kailangan po namin ng scoliogram, no, na nakikita yung buong katawan ng isang pasyente. Doon namin po nasusukat yung Cobb's angle namin tinatawag at pag less than 10 degrees, yan ay considered normal. 10 to 20 degrees is mild. 20 to 45 degrees is moderate. And anything more than 45 degrees is considered severe o malala na talaga. Yun po.
And Doc, yun po, well, pupuntahan ko po later yung sinasabi po ninyo or nabanggit po ninyo na effect kapag po hindi na-improve or na-address ang scoliosis. Pero yun po, pwede po bang kusa na gumaling ang scoliosis, Doc? Yung alam mo may scoliosis ka, detected, pwede po ba itong pabayaan lamang or on your own ay gumaling? Wala pong datos o pag-aaral na may mga pasyente gumaling ng pusa lang. Wala pong ganun. Talagang lalong-lalo na po kung ang pasyente nyo ay bata pa nung nakita, less than 10 years old, malaki po ang potential na sila ay talagang lalala ng gusto. Kaya dapat yun po ang mga nababantayan, yung mga batang-batang mga pasyente. Kaya nga po, ang sabi po niyo, dapat ang screening natin, 10 years old to 12, kapag ka babae, 12 to 13, dapat ginagawa na kapag lalaki para maagapan po. Doc, yun po, nabanggit niyo po kanina yung mga effect kapag ka hindi natin inadreso, nandiyan po yung mga effect sa baga, sa paghinga, sakit sa puso. Tapos nabanggit niyo po about back pain. Ito pong back pain na ito, syempre hindi po ito yung kadalasan na na-experience natin na sakit sa likod kapag napagod or matagal nakaupo. Pero paano niyo po ba ma-explain sa ating mga nakikinig at nanonood itong klaseng back pain po ng mga unaddressed na cases ng scoliosis? Kasi po sa pag-aaral ng mga pasyenteng may scoliosis na nagkaka-back pain, ang pinaka-problema po niyan ay yung pagtinignan namin sa side view na nagiging flat yung likod, flat back ang tawag namin doon. Imbis na magkaroon ng konting kurba dito sa may thoracic area, nawawala po yun. Tapos po naman po sa bandang lumbar area, dapat meron din pong kurba na gano'n, nawawala din po yun. Base po doon sa pag-aaral, yung mga pasyente po na may scoliosis na nagkakaroon ng flat back at pagbawas ng kanilang lordosis sa lumbar, mas madalas po nagkaka-back pain. So ang ginagawa po ng mga rehab doctors, inaabisuhan po na sila po ay magkaroon din ng therapy, no, para ayusin yung kanilang posture. Yung bracing po ang isa pong nakakatulong para ma-improve or at least magdumala yung kanilang scoliosis. And Doc, pag sinabi niyo po kailangan ng rehab or rehabilitation treatment, ito po, tinatry pong, kunwari, kung very flat po yung kanilang scoliosis, ginagawa po na maibalik po sa kurba para hindi sumipot. Meron po mga exercises yun, Doc, na ginagawa po sa rehabilitation center. Apo. Kakampi po namin ang mga physical therapy sa pag-aalaga ng mga pasyenteng may scoliosis. No? May mga bago na pong mga pag-aaral na kung ano po ang tamang ehersisyo para sa mga pasyenteng may scoliosis. Ang pinaka-popular po ngayon na ehersisyo para sa mga pasyenteng may scoliosis ang tinatawag na short exercises. So, yun po ang tamang exercise sa ngayon na makakatulong sa mga pasyenteng may scoliosis at may back pain. And Doc, ito po, yung mga exercises na sinabi niyo, mayroon po bang tipo ng exercises na maaari po namin gawin sa bahay para po maiwasan ng scoliosis or kung mayroon naman po ay maalis yung pananakit or makatulong po habang hindi po kami pumupunta sa rehab? Okay. Actually, ang pinaka-importante po kasi is maging guided yung exercise. Hindi mahirap po kasi na ang pasyente ang gumawa ng exercise on her own without the proper guidance ng isang physical therapist. No? Yung mga physical therapist po na ito ay talagang nag-aral po ng tamang ehersisyo para sa mga scoliosis na pasyente. So, dapat yung mga pasyente rin ay mag-train muna sa isang physical therapist na experience in handling scoliosis patients. Sorry po, pero hindi po pwede na mag-exercise kagad sila on their own. Mas maganda po, ma-assess muna sila ng rehab doctor and with the help of the physical therapist, matulungan po sila kung tama yung exercises na pagagawa namin sa kanila. And Doc, yun po. So, based also on, kunwari po, yun, na-diagnose ka, dati po sumasakit yung likod mo, na-diagnose ka na mayroon, na-screen ka at mayroon kang scoliosis. Pero
you having scoliosis, hindi naman po ibig sabihin ay matitigil sa physical activity or kunwari po gustong mag-basketball, ganyan. Ito po, maaari po in coordination with the physical therapist and the rehabilitation rehab specialist sa inyo, katulad po ninyo. Pwede pa pong gawin yon. Pwede pa pong mag-sports, mag-exercise, swimming, ganyan po. Okay. Totoo po na dapat ipagpatuloy. Naalala ko po nung mga panahon noon na maraming humihingi na magulang na ma-exempt ang kanilang anak sa physical education na klase. Pero base po sa mga pag-aaral ng eksperto, napatunayan po na dapat pong ipagpatuloy ng mga pasyenteng may scoliosis ang kanilang physical education class at gawin ang mga usual activity, be it dancing or sports, dapat po na ipagpatuloy nila yan. Nabanggit niyo po yung swimming, dati po talaga sinasabi po namin na ang swimming po ang isa sa pinakamagandang exercise para sa mga pasyenteng may scoliosis. And Doc, siguro dahil marami po tayong nakikinig at nanonood na mayroong kasama sa bahay or sila mismo ay bound or nakaupo na po sa wheelchair or gumagamit po ng wheelchair, baka po mayroong kayong advice kung ito po ba ay syempre po laging nakaupo, sumasakit yung likod, baka po as a rehab specialist at isang eksperto po sa scoliosis, baka meron po kayong advice sa kanila, laging nasa wheelchair o merong kasama sa bahay na laging gumagamit ng wheelchair. Okay. Yung advice po namin sa mga pasyenteng palaging nasa wheelchair, magdidepende po kung ano po ang naging dahilan ng kanilang punta sa wheelchair. Kasi iba't iba po kasi yung mga nagkakaroon ng sakit na kailangan mag-wheelchair. Meron mga pasyente na mahina yung muscle, meron naman dahil hindi kaya ng kanilang puso o kanilang baga. Meron naman na ang kanilang buto ay mahina. So, meron pong specific na exercise depende doon sa specific na sakit ng isang pasyente. At mahalaga po na magkonsulta po sa kahit ano pong maturuan po sila bago on their own magawa nila. Mahalaga po na mag-coordinate muna sila sa mga katulad po ninyo, mga rehabilitation specialist. Tama po. Kaya po sinasabi po namin na iba't ibang sakit po, may iba't ibang advice, depende yan sa aming assessment ng isang pasyente. Dok, nakakagulat po yung mga diniscuss nyo ngayon, lalong-lalo na yung 80% idiopathic, 20% po secondary pa lang ang scoliosis. Kasi parang lagi ko pong naririnig katulad ng sabi po ninyo nung ako po ay nag-aaral pa, laging may nagpapa-exempt, tapos mayroong scoliosis daw po, nagpapa-exempt sa PE classes, yun po. Pero Doc, yun po, knowing all this, yung pagkakadiscuss niyo po, baka po mayroon kayong advice or bilin sa ating mga nakikinig at nanonood bago po natin isara ang ating interview ngayong araw. Sa mga pasyente na may scoliosis, ang importante po dyan ay unang-una, wag pong wawalain yung mga x-ray plates, no? Yun po ang napapansin namin sa mga pasyente na pumupunta sa amin na mag-check na sila daw ay may scoliosis. Wag pong wawalain. Maski na 3 taon, 4 na taon o 5 taon na po yung inyong x-ray, wag niyo pong wawalain yan dahil doon po ikukumpira ng doktor kung yan ay lumalala o hindi. Okay? Regular po ang check-up sa mga doktor na espesyalista sa scoliosis. Kung sinabing every 3 months, kung sinabing every 6 months, punta po kayo sa doktor every 6 months. Kung meron po kayong brace, dapat po ay suotin. Kung sinabi pong 23 hours or 20 hours a day, gamitin po yung brace ng 20 hours a day o 23 hours a day, depende sa adviso ng doktor. Kailangan din po na magpa-therapy, no? Hindi po pwede na ang scoliosis ay treat ng bracing lang, dapat din po meron din karampatang physical therapy exercises to help in the correction ng or improvement ng scoliosis, if not preventing progression, kasi yun naman po talaga ang ginagawa namin. Huwag lumala ang scoliosis ng isang pasyente. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Monching Hector Ramon Herradura.
At diyan nagtatapos ang Health Check Plus. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Attorney Mimi Campos Banayat. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan at huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Company.